Kabanata 641, lumitaw si Chinyu. Naghihintay si Ziyahang na mahulog siya sa bitag. Hanggat namatay si Chinyu, makakapagpahinga siya at makakatanggap pa ng reward mula sa Jingdu Martial Arts Association. Walang sino man sa mundo ang maaaring magbanta sa akin. Nagtago si Ziyahang sa dilim at malamig na sinabi. Tuldok tuldok tuldok. Pagkaalis ni Chinyu, bumalik siya sa hotel. Hinaplos niya ang itim na damit sa kanyang kamay at malamig na sinabi, bukas, hahayaan kong mamatay silang lahat sa aking mga kamay. Masisira rin itong tinatawag na akademya. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi alam ni Chinyu na ang Jingdu Martial Arts Association ay nakapag-set up na ng isang hindi matatakasan na lambat. Kinabukasan, ganap na tahimik ang paligid ng Jingdu Martial Arts Academy. Ang martial arts ay orihinal na isang angkop na lugar kung saan kakaunti ang mga taong lumahok. Sa makatuwid, ang lokasyon kung saan itinayo ang akademyang ito ay medyo malayo din. Sa abot ng mata, walang tao doon. Ang paligid ay alinman sa matayog na bundok o walang katapusang kagubatan. Sa sandaling ito, mayroong 8 lalaking nakasuot ng black gold robe powerhouses na nagtatago sa paligid ng akademya. Tumayo sila sa commanding point at malamig na tumingin sa entrance ng academy. Handa na ba ang lahat? Malamig na tanong ni Ziyahang. Oo, may hindi matatakasan neto dito. Hanggat dumating siya, walang paraan na makakatakas siya. Nagamit na naming 8 ang aming mga mahiwagang artifact para aisil ang lugar na ito. Magpalaki man siya ng pakpak, walang paraan para makatakas siya. Tinulyapan sila ni Ziyahang at malamig na sinabi, dapat natin siyang patayin sa unang pagkakataon. Hindi natin siya dapat bigyan ng kahit katiting na pagkakataon para makahinga. Ads by Pop Future. Huwag kang mag-alala. Kung mapatay natin sila, natural na hindi natin pipiliing hulihin siya ng buhay, malamig na sabi ng isang tao. Nagsindi ng sigarilyo si Ziyahang at huminga ng malalim. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri na para bang medyo kinakabahan. Alam na alam ni Ziyahang na ito ay isang pagpipilian. Sa pagitan ng Jingdu Martial Arts Association at Chinyu, pinili ni Ziyahang ang Jingdu Martial Arts Association. Nagbago ang isip ni Ziyahang, na orihinal na nagplanong maging magkabilang panig. Ito ay dahil si Chinyu ay masyadong hindi matatag. Wala siyang respeto sa malakas. Karaniwang maagang namamatay ang gayong mga masungit na tao. Ipauubaya ko sa inyo ang iba, malamig na sabi ni Ziyahang. Ano, hindi ka magpapakita? Tanong ng katabi niya. Sinabi ni Ziyahang na nakakahiya sa sarili, sa aking lakas, hindi ako gaanong makakatulong. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Pagkasabi nito, tumalikod si Ziyahang at umalis. Lumipas ang oras. Tahimik ang paligid ng academy. Matagal na hindi nagpakita si Chinyu. Naghintay sila mula madaling araw hanggang gabi, ngunit hindi nagpakita si Chinyu. Dahil dito ay naghinala sila. Hindi pa ba siya dumarating? Lumakad si Ziyahang mula sa dilim at nagtanong sa malalim na boses. Ang iilan sa kanila ay malamig na tumingin kay Ziyahang at sinabing, gusto ka naming itanong, nasaan siya? Diba sabi mo darating talaga siya? Nagsindi ng sigarilyo si Ziyahang at huminga ng malalim. Pagkatapos, sinabi niya, huwag mag-alala, malamang na darating siya sa gabi. Sana nga. Gumuso ang iilan sa kanila. Ads by Pop Future. Unti-unting nagdilim at muling nagliwanag ang langit. Gayunpaman, hindi dumating ang lalaking nakasuot ng itim na hinihintay nila. Vice President Ziya, pinaglalaroan mo ba kami? Bahagyang nalungkot ang iilan sa kanila. Galit na sabi ni Ziyahang, magkakaroon ba ako ng mood makipagbiroan sa inyo? Mas gusto ko siyang patayin kaysa sino man sa inyo. Kung gayon nasaan siya? Galit na sigaw ng mga taong ito. Bahagyang sumimangot si Ziyahang, at medyo naguguluhan din siya. Hindi kaya, sumuko na si Chinyu. O baka naman, may na-realize siya. Maghintay pa tayo. Darating din siya sooner or later. Sabi ni Ziyahang habang nagbubuga ng smoke ring. Ipagpatuloy ang paghihintay. Hanggang kailan tayo maghihintay? Kung hindi siya dumating, hindi ba't habang buhay pa nating hihintayin? Malamig na sabi ng iilan sa kanila.
Pinaikit ni Ziyahang ang kanyang mga mata at sinabing, talagang darating siya. Sandali lang. Gayun din, dahil binigyan ako ni Pangulong ko ng awtoridad, kailangan mong makinig sa akin. Ako ang superior mo ngayon. Kung sino man ang manggahas na suwiin ang aking mga utos, tiyak na isusumbong ko ito kay Pangulong ko. Pagkasabi nito, tumalikod si Ziyahang at umalis. Pagkaalis niya, bakas ng pangungutya ang mga mukha nila. Ang mga Black Gold Robe powerhouse na ito ay minamaliit lang si Ziyahang. Kahit na si Ziyahang ay isang vice-presidente, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang layunin ng kanyang pag-iral ay upang bumuo ng isang magandang relasyon sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya. Kung tungkol sa kanyang lakas, hindi man lang ito karapat-dapat na banggitin sa harap ng mga powerhouse na ito ng Black Gold Robe. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isa na namang araw ang lumipas, ngunit hindi nagpakita ang lalaking nakaitim na damit. Dahil dito, lalo pang nabalisa ang lahat, at may balak pa silang umalis. Sa oras na ito, nakahanap na si Chinyu ng pangalawang bahay na mauupahan. Ads by Pop Future. Bagamat nahirapang kumalma si Chinyu, hindi siya isang padalos-dalos na tao. Medyo nag-iingat si Chinyu kay Ziyahang. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling pumunta sa Martial Arts Academy. Sa halip, binalak niyang maghintay ng ilang sandali. Ngunit si Ziyahang ay hindi isang tanga. Bilang isang taong madalas na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang maharlikang pamilya, natural na malalim ang pagkakaintindi niya sa kalikasan ng tao. Sa mga sumunod na araw, walang balak si Chinyu na magtungo sa Martial Arts Academy. Ilang Black Gold Robe powerhouses ang nagmungkahi na patuloy silang maglabas ng balita kay Chinyu. Gayunpaman, ang ideyang ito ay agad na tinanggihan ni Ziyahang. Hindi naman. Huwag kang gumalaw. Maghintay ka na lang dito. Sabi ni Ziyahang habang naninigarilyo. Ziyahang, pinaglalaroan mo yata kami. Kung hindi siya dumating, wala kang gagawin. Malamig na sabi ng isa. Tinulyapan siya ni Ziyahang at ngumuso, ang daming tanga na may malalakas na paa at simpleng isip. Anong sabi mo? Pinaikit ng iilan sa kanila ang kanilang mga mata at nagsiwalat ng bakas ng layuning pumatay. Si Ziyahang ay walang takot at nanunuya. Kung ilalabas natin ang balita ngayon, hindi mo ba naisip na masyadong halata na ito ay pain? Ang dahilan kung bakit si Jin, ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nagpakita ay dahil sa hinala niya na mayroon tayong bitag. Kapag naglabas na tayo ng balita ngayon, makikita kahit tanga na sinasadya natin siyang akitin dito. Ang ilang salitang ito ay agad na nagpatahimik sa 8 lalaking nakasuot ng itim na ginto. Sige, pagkatapos ay hintayin natin siya ng isa pang 3 araw. Kung hindi siya dumating sa loob ng 3 araw, pupunta tayo at ipapaliwanag ang sitwasyon kay Pangulong ko, malamig na sabi ng iilan sa kanila. Nanatiling tahimik si Ziyahang. Tumayo siya sa isang mataas na lugar at bumulong, mukhang si Chinyu ay hindi isang walang ingat na tao. Minamaliit ko siya. Lumipas ang isa pang 2 araw, at hindi dumating si Chinyu. Dahil dito, tuluyang nawala ng pasensya ang mga powerhouse ng Black Gold Robe. Malamig silang tumingin kay Ziyahang at sinabing, Ziyahang, kahit na may katuturan ang sinabi mo, hindi na kami maghihintay. Napakahalaga sa atin ng oras. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang iilan sa kanila at aalis na sana. Si Ziyahang ay nababalisa, ngunit wala siyang magagawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang itim na anino ang lumitaw sa hindi kalayuan. Naglalakad siya patungo sa entrance ng Martial Arts Academy. Nandito siya. Nagmamadaling pinigilan ni Ziyahang ang lahat. Naglalakad ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa wakas nandito na siya. Ang mga ekspresyon ng 8 tao ay naging malamig, at isang malakas na hangarin ng pagpatay ang lumabas sa kanilang mga mata. Kabanata 642, Pakikipaglaban sa 8 Black Gold Robe powerhouses. Sa sandaling ito, hakbang-hakbang si Chinyu patungo sa Martial Arts Academy. Hindi niya alam na may naghihintay na pala sa kanya. Sa lalong madaling panahon, dumating si Chinyu sa pasukan ng Martial Arts Academy. Inilabas niya ang kanyang divine sense para mag-imbestiga. Sa lalong madaling panahon, naramdaman ni Chinyu ang ilang malakas na internal chi.
8 intermediate stage martial marquises. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Bago pa siya makapag-react, dumating na itong 8 black gold robe powerhouses. Lumipat sila sa 8 magkakaibang direksyon at malamig na tumingin kay Chinyu. Lalaki na may itim na damit, ngayon ang araw na mamatay ka. Isang lamig ang bumungad sa 8 tao. Ang panloob na chi sa kanilang mga katawan ay napakalakas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chinyu, at hindi niya maiwasang kumuyam ang kanyang mga kamao. Kahit na maingat ako, nahulog pa rin ako dito. Mabilis na naunawaan ni Chinyu. Inalis niya ang kanyang tingin sa 8 taong ito, at mabilis na gumawa ng paghatol. Ang lakas ng 8 taong ito ay hindi mas mababa sa Yangai, at mas mataas pa kay Yangai. Higit sa lahat, gumawa sila ng sapat na paghahanda. Nako, naisip ni Chinyu sa sarili. Maaaring magkaroon ng lakas si Chinyu upang labanan ang 8 intermediate stage na martial marquises. Gayunpaman, dahil nag-set up sila ng isang ambush, tiyak na gumawa sila ng masusing paghahanda. Dapat makaisip ako ng paraan para mabilis na umatras, naisip ni Chinyu sa sarili. Lalaki na nakasuot ng itim, sumuko ka. We can let you die more painlessly, malamig na sabi ng nasa ere. Hindi umimik si Chinyu. Nanginginig ang kanyang palad, at hawak niya ang iskardang tansong espada sa kanyang kamay. Pagkatapos, hinampas sila ni Chinyu. Isang dugong pulang sword light ang malapit ng pumutol sa hangin. Nagdala ito ng matalas na kapangyarihan ng espada at umaalon. Klang! Gayunpaman, bahagyang itinaas lamang ng kabilang partido ang kanyang kamay upang harangan ang pag-ataking ito. Kung hindi kami handa, paano kami maglalakas loob na hintayin ka dito? Malamig nilang sabi. Nakatuon si Chinyu at nakita na ang kanyang kamay ay nakabalot sa isang itim na gintong guwantes. Malinaw, ang kamao na ito ay gawa rin sa black goldstone. Lihim na naramdaman ni Chinyu na ang mga bagay ay masama. Huminga siya ng malalim at inipon ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga binti. Sa susunod na segundo, ang katawan ni Chinyu ay kumikislap ng paputok upang makahanap ng butas upang makatakas. Ngunit sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa kalangitan. Isang magic artifact ang nasuspine sa hangin, at nagbuga ito ng mga alon ng gintong liwanag. Ang liwanag ay bumuo ng isang bilog at hamarang sa daanan ni Chinyu. Sa tingin mo makakatakas ka pa. Isang matinding sigaw ang pumasok sa tenga ni Chinyu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi magiging ganoon kadali ang pagtakas ngayon. Hinati sa mga grupo ang Black Gold Robe powerhouses ng Jingdu Martial Arts Association. Ang bawat pangkat ay may lubos na taset na kooperasyon. Bukod dito, kung mas maraming tao ang naroon, mas magiging malakas sila. Ito ay isang grupo ng 8 tao. Ang kanilang lakas ay tiyak na higit sa 3 tao na grupo ni Yangai. Sumuko. Isang sigaw ang dumating na parang kidlat. Naramdaman ni Chinyu na nawala ng focus ang kanyang mga mata at halos bumagsak sa lupa. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang espiritual na pag-atake. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Sa sandaling nawala siya sa focus, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa lupa at pinalipad si Chinyu. Swish! 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 Bago bumangon si Chinyu, ilang sinag ng liwanag na parang mga baging ang bumunot mula sa lupa at tinali ang buong katawan ni Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Sinubukan niyang kumawala sa pagpigil na ito, ngunit napagtanto niya na ang mga ilaw na ito ay parehong matigas at malambot. Hangga't ibibigay ni Chinyu ang kanyang lakas, siya ay mahigpit na nakatali. Walang kwenta, malamig na sabi ng isang nasa ere. Ilang araw ka na naming hinihintay dito. Paanong hindi tayo magiging handa? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang organizer ng operasyong ito, si Zia Hang, tama. Wala itong kinalaman sa iyo. Kailangan mo lang malaman na mamamatay ka talaga ngayon, malamig na sagot nila. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sinubukan niyang iwagayway ang bronze sword, ngunit nakita niyang nakatali ang kanyang palso at hindi siya makagalaw. Swish! Sa sandaling ito, isang matalim na magic weapon ang bumaril kay Chinyu.
Ang matalim na talim na ito ay napakabagsik at nakatutok sa glabela ni Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi siya nang ahas na maging pabaya at mabilis na pinaandar ang saintly body technique para protektahan ang kanyang katawan. Isang sinag ng gininto ang liwanag ang lumiwanag mula sa katawan ni Chinyu, at ang lugar sa pagitan ng glabela ni Chinyu ay naging mas ningning. Klang! Ang matalim na talim ay tumama sa gininto ang ilaw na ito, na nagdulot ng isang malakas na tunog na tumunog. Ha! Gintong liwanag. Interesting. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ng mga taong iyon na medyo magulat. Naaalala ko na si Chinyu, ay natatakpan din ng gintong liwanag. Ang batang ito ay hindi maaaring nauugnay kay Chinyu, tama ba? Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Alam niya na kapag ginamit niya ang saintly body technique, malaki ang posibilidad na ma-expose siya. Gayunpaman, walang ibang paraan si Chinyu sa ngayon. Kung hindi niya ginamit ang saintly body technique, tiyak na mamamatay siya. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Patayin mo na lang siya ng diretso. Nagkatinginan ng iilan at malamig na sinabi. Hindi na sila nagsalita pa at naglakad na patungo kay Chinyu sa malalaking hakbang. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang gininto ang liwanag ang biglang lumabas sa katawan ni Chinyu. Isang nakakatakot na panloob na chi ang agad na sumabog. Bang! Ang liwanag na nakapalibot kay Chinyu ay nabasag. Umalis si Chinyu sa katahimikan. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay at muling hinawakan ang tansong espada. Itinaas niya ang kanyang kamay at nilaslas gamit ang 9 Taijing slashes. Buzz! Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumungad. Hinawakan ni Chinyu ang espada gamit ang dalawang kamay at walang awa na nilaslas. Napakawalan Jia. Gumuso ang iilan sa kanila. Sabay-sabay silang 8 na nag-activate ng spells. Sa isang iglap, isang malaking pabilog na plato ang namuo sa langit sa itaas nila. Ang nakakatakot ay ang pabilog na plato na ito ay talagang direktang nilamon ang liwanag ng espada. Ibabalik namin ito sa iyo. Malamig silang sumangot. Tapos, tinulak sila ng dalawang kamay. Ang liwanag ng espada ay talagang pumutok mula sa pabilog na plato at tumama patungo kay Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Dali-dali niyang hinawakan ang bronze sword pahige sa harapan niya. Klang! Sa sandali ng banggaan, isang malakas na pagsabog ang tumunog. Kahit na ginamit ni Chinyu ang bronze sword para harangin ito, ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagpalipad pa rin kay Chinyu ng 12-dosenang hakbang. Anong klaseng spell ito? Tiningnan ni Chinyu ang pabilog na plato sa kanilang mga kamay at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang magbago. Sa sandaling ito, ang malaking pabilog na plato ay naging 8 maliliit na pabilog na plato na nakasabit sa palad ng bawat tao. May mga spells pa. Gamitin mo na lang, malamig na sabi ng iilang tao. Sumimangot si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, ang disc na iyon ay tila isang magic artifact, maaari nitong lumunin ang aking espiritual na kapangyarihan. Ang diwa ng liwanag ng espada na ito ay nabuo ng espiritual na kapangyarihan ni Chinyu. Sa madaling salita, ang tansong espada ay isang sisidlan na ginamit upang dalhin ang espiritual na kapangyarihan ng taong may hawak ng espada. At kung mas mataas ang antas ng sisidlan na ito, mas malaki ang kapangyarihan na ilalabas nito. Sa makatuwid, ang isang tunay na master ng espada ay kailangang umasa sa mayamang espiritual na kapangyarihan o panloob na lakas. Ito ay hula lamang ni Chinyu. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o hindi. Kaya naman, agad niyang hinawakan ang kanyang espada at naglaslas sa pangalawang pagkakataon. Kabanata 643, walang kapantay na pisikal na katawan. Isang guhit ng sword light ang muling nawasak. Ang iilan sa kanila ay gumamit muli ng parehong trick. Muling umilo ang disk at nilamon ang bahid ng liwanag ng espada. Sa susunod na segundo, ang liwanag ng espada ay sumabog mula sa disk at tumama ng husto kay Chinyu. Klang! Hinawakan ni Chinyu ang bronze sword sa kanyang kamay at ang kanyang katawan ay muling pinalipad. Tulad ng inaasahan. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Chinyu. Napakalinaw na ang bilog na plato na ito ay espesyal na ginamit upang harapin si Chinyu.
Ang lahat ng mga spell ay lulunok dito, at ito ay ibabalik na may dobleng puwersa. Sa madaling salita, kung patuloy na gagamitin ni Chinyu ang espada, hindi niya magagawang saktan ang mga taong ito. Lahat ng spell ay lulunukin, at pagkatapos ay ibabalik ito ng dobleng lakas, malamig na sabi ni Chinyu. Sa kasong ito, maaari lamang akong umasa sa aking pisikal na katawan. Kumunat ang noo ni Chinyu. Kung aasa lamang siya sa kanyang pisikal na katawan, si Chinyu ay hindi matatakot sa mga taong ito. Mula nang siya ay tumuntong sa rank 4 na Martial Marquee Realm, ang pisikal na katawan ni Chinyu ay muling naging makapangyarihan. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na mabubunyag. Clatter! Habang nag-aalangan si Chinyu, isang kamay na kutsilyo ang humampes kay Chinyu ng may halong. Ads by Pop Future. Sa napakabilis na bilis, agad nitong pinunit ang itim na damit ni Chinyu. Hindi lamang iyon, ngunit ang katawan ni Chinyu ay nilaslas din ng 1 metrong haba ng madugong peklat. Dumaloy ang dugo sa kahabaan ng peklat. Habang palamig ng palamig ang kanyang ekspresyon, ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang sariling katawan. Pag-angat ng ulo para tingnan, nakita niya na ang palad ay nakabalot sa black goldstone. Ang black goldstone ay naging matalas na kutsilyo. Sa bawat hampas ng palad, maaari nitong basagin ang mga bundok at ilog. Lahat ng diskarte mo sa espada ay hindi karapat-dapat na banggitin sa harap namin. Napangisi ang iilang tao. Sa lahat ng ginawa mo sa Jingdo Martial Arts Association, ang kamatayan mo lang ang makakapagpagaan ng galit namin. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Malamig niyang tiningnan ang mga taong ito na may pangamba. Ang tansong espada ay hindi nakapakipakinabang. Kung maglaslas siya sa pangatlong beses, hindi lang niya magagawang saktan ang mga ito, kundi mawawalan pa siya ng buhay. Maliban kung, nagamit ni Chinyu ang hindi maisip na dami ng espiritual na kapangyarihan upang basagin ang pabilog na magic artifact sa ika-4 na strike. Gayunpaman, ito ay imposible lamang. Walang sino man ang maaaring gumamit ng ika-4 na welga sa maagang yugto ng Martial Marquee Realm. Anak, oras na para bayaran mo ang presyo. Sinabayan ng malakas na sigaw, ilang tao ang sabay-sabay na nag-activate ng kanilang mga spell at inatake si Chinyu. Bilang Black Gold Robe powerhouses ng Jingdo Martial Arts Association, mayroon silang hindi mabilang na mga spell sa kanilang mga kamay. Ang napakaraming mga spell ay naging imposible para kay Chinyu na iwasan ang mga ito. Ang mga spell na ito ay pinalakas lahat ng Black Gold Stones, at ang kanilang lakas ay hindi maihahambing na malakas. Kahit si Chinyu ay hindi nang ahas na kunin sila ng direkta. Nagmamadali siyang umiwas. Gayunpaman, ang mga spell na ito ay napakasiksik, na ginagawang imposible para sa kanya na maiwasan ang mga ito sa oras. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay patuloy na dinudurog, at ang kanyang katawan ay patuloy na itinutulak pabalik. Naramdaman na lang niya na parang tinamaan ang kanyang mga laman loob, at tuloy-tuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Sunod-sunod na lumitaw ang mga sugat sa katawan ni Chinyu. Ads by Pop Future. Halos maatras ang kanyang itim na damit, at nakasabit sa kanyang katawan na parang mga piraso ng tela. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako dito. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Kahit nagawa sa bakal ang kanyang katawan, hindi nito kakayanin ang walang habas na pambobomba na ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa gintong magic artifact na nakabitin sa hangin. Ang magic artifact na ito ay bilog, parang gintong mangkok. Huminga ng malalim si Chinyu. Hinawakan niya ang tansong espada sa kanyang kamay at sa kanilaslas. Klang! Gayunpaman, mabilis na inilagay ng ilang Black Gold Robe powerhouse ang magic artifact sa harap ng Golden Bowl, na hamarang sa spell na ito. Gusto mong sirain itong magic artifact. Sa panaginip mo, malamig na ngumuso ang isa sa kanila. Pagkatapos, kinuha niya ang disc at tinakpan nito ang Golden Bowl magic artifact. Damn it! Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging pangit.
Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang lalaking may bigot. Kung nandoon ang lalaking may bigot, siguradong may paraan. Mayroon siyang hindi mabilang na mga kayamanan sa kanyang mga kamay, at tiyak na makakaisip siya ng paraan para makatakas. Huwag maglagay ng matigas na pagtutol. Ito ay walang silbi. Kapag inatake mo ang Jingdo Martial Arts Association, dapat naisip mo ang kahihinatnan, malamig na sabi ng iilang tao. Buzz! Ang ilang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga kamay, at isa pang spell ang dumating sa pagdurog. Pinangganito ang dantiyan ni Chinyu, pinalipad si Chinyu ng 12-dosenang metro. Kailangan kong sabihin, talagang kahanga-hanga ang iyong lakas, ngunit ang aming Jingdo Martial Arts Association ay bumuo ng isang plano upang harapin ka. Sa harap ng Jingdo Martial Arts Association, maaari ka lamang magsumite o mamatay. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, tulad ng inaasahan ng Jingdo Martial Arts Association. Ang mga kayamanan ay talagang sunod-sunod. Itong ilang mga magic artifact ay talagang lampas sa imahinasyon. Hehe, ito lang ang dulo ng iceberg. Kinokontrol ng Jingdo Martial Arts Association ang pinakamaraming mapagkukunan ng martial arts sa mundo. Walang sino man ang maihahambing dito. May hindi masabi na pagmamalaki sa kanilang tono. Ikaw ay nasa aming awa ngayon. Inilagay nila ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran, at ang kanilang mga itim at gintong damit ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Hinawakan ni Chinyu ang bronze sword sa kanyang kamay, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas solemn na. Basang-basa na sa dugo ang itim na damit niya, at halos mapunit na. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya. Sige, ang tagal namin naghintay. Oras na para mag-reel sa net, walang pakialam na sabi ng iilang tao. Itinaas ng isa sa kanila ang kanyang palad, na nakaharap kay Chinyu. Ito ay kumikislap sa mga sinag ng itim na gintong liwanag. Ang liwanag ay namuo sa kanyang palad, at isang napakalakas na puwersa ang lumabas. Itinuon ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi maiwasang sabihin ng malamig, ang Black Goldstone muli. Sa kaibuturan ng liwanag, mayroon talagang Black Goldstone. Ang nakakatakot na kapangyarihan nito ay sapat na upang sirain ang mundo. Ang iba sa kanila ay itinaas ang mga disk. 7 disk ang kumikislap sa hangin at handang sumipsip ng liwanag ng espada ni Chinyu anumang oras. Tumayo ng tuwid si Chinyu at malamig na tumingin sa langit. Ang Black Goldstone na naglalaman ng mapanirang kapangyarihan ay naging mas malakas sa kanyang palad. Isang ipoy-po ang umihip sa paligid niya, at ang buong lugar ay tila umuugong. Maaaring makita ng sino man na ang kapangyarihan ng diskarteng ito ay hindi pangkaraniwang. Kahit sino ka pa, oras na para bayaran mo ang presyo. Malamig na sabi ng iilang tao. Sa sumunod na segundo, ang palad na iyon ay biglang itinulak patungo sa direksyon ni Chinyu. Ang itim na gintong liwanag ay bumalot sa itim na gintong bola at pumutok patungo kay Chinyu ng paputok. Wala na akong pakialam. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam kung malantad ang kanyang pagkatao o hindi. Ang pinakamahalagang bagay ay protektahan muna ang kanyang buhay. Ang mga agos ng gininto ang liwanag ay lumabas mula sa katawan ni Chinyu. Tinakpin pa ng gintong liwanag na ito ang itim at gintong robe ni Chinyu. Nadaig ng malakas na liwanag ang bilog na magic artifact na nakasabit sa kalangitan. Ganap na panimulang sagradong kamao. Ang liwanag sa kamao ni Chinyu ay naging mas maliwanag, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang katawan ay nagsimulang sumabog. Kabanata 644, maaaring siya si Chinyu. Matapos itaas ang kanyang ulo upang tingnan ang itim na gintong liwanag, nagpakawalas si Chinyu ng galit na dagandong. Ang kanyang kamao ay agad na kuminang ng isang gintong liwanag ng kanyang sinalubong ito ng direkta. Nangangahas ang isang sword mentor na gamitin ang kanyang pisikal na lakas para makipaglaban. Nililigawan lang niya si kamatayan. Nang makita ito, ang iilan sa kanila ay hindi napigil ang mapangiti. Kailangang malaman ng isa na kadalasan, ang pisikal na lakas ng isang eskrimador ay hindi ganoon kaganda.
Matatawag pa nga itong kahinaan niya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang taong nasa ilalim ng itim na roba ay si Jinyu. Klang! Sa sandaling bumangga ang kamao sa itim na ginto na ilaw, ang buong lupa ay agad na napuno ng mga siksik na bitek. Maging ang Martial Arts Academy sa di kalayuan ay nagsimulang gumuho. Ang mga durog na bato ay pumutok na parang mga bala, at ang mga tunog ng kaluskos ay patuloy na maririnig. Patuloy na umuungal si Jinyu. Ang kanyang mga ugat ay umuumbok, at ang kanyang pisikal na lakas ay itinulak sa limitasyon. Boom! Sa wakas, hindi na nakayanan ng itim na gintong bola at lumipad pabalik. Ang mga ekspresyon ng ilang tao ay lubhang nagbago, at sila ay bumulalas, paano ito posible? Nagkalat ang usok at alikabok, at ang katawan ni Jinyu ay natatakpan ng gintong liwanag. Ang kanyang kamao ay nagdala ng isang mabangis na puwersa, at walang kahit isang gasgas dito. Ang katawan ng batang ito, paano ito magiging malakas? Ang iilan sa kanila ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Golden light, malakas ang katawan, bakit ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay kamukha ng namatay na si Jinyu? Imposible, patay na si Jinyu. Matagal na siyang namatay. Sino ka ba talaga? Anong kinalaman mo kay Jinyu? Walang sinabi si Jinyu. Tumapak siya sa lupa, at gamit ang ganap na panimulang sagradong kamao sa kanyang kamay, binaril niya ang iilan sa kanila. Hindi sila nang ahas na magpabeya at agad na ikinuyom ang kanilang mga kamao upang tanggapin ang pag-atake. Nasa kanila ang proteksyon ng Black Goldstone, kaya natural na hindi sila matatakot kay Jinyu. Klang! Sa sandaling nagbanggaan ang mga kamao, ang Black Goldstone ay agad na nag-buzz. Kahit na pinrotektahan ng Black Goldstone ang kanilang mga kamao, pinilit silang bumalik ng malaking impact force. Paano ito posible? Ang kanyang pisikal na lakas ay talagang maihahambing sa Black Goldstone. Nang makita nila ito, agad silang namutla sa takot. Sinamantala ni Jinyu ang pagkakataon, at ang kanyang mga kamao ay bumagsak na parang patak ng ulan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Jinyu ang kanyang pisikal na lakas upang lumaban pagkatapos niyang makapasok sa ika-4 na antas ng Martial Marquee Realm. Kahit si Jinyu ay hindi inaasahan na ang kanyang sarili ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Ang Black Gold Robe powerhouses ay patuloy na itinulak pabalik ni Jinyu, at ang Black Goldstone armor sa kanilang mga katawan ay nagsimulang gumuho. Ang kanilang mga bodies ay dumanas ng napakalaking impact force, at ang puwersa ay tumago sa Black Goldstone armor. Matapos ang sunod-sunod na walang habas na pambobomba, bumagsak sa lupa ang Black Gold Robe powerhouse habang dumudugo ng husto. Ang itim na gintong baluti sa kanyang katawan ay bumagsak sa maraming lugar. Bagaman hindi ito maaaring basagin, nagulat na ang lahat. Maaari niya talagang talunin ang Black Goldstone sa ganoong sukat, paanong ang lakas ng katawan ng batang ito ay nakakatakot. Isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa kanilang mga mukha. Ayon sa impormasyon na kanilang natanggap, ang lalaking ito na nakasuot ng itim ay isang eskrimador lamang. Iyon ang dahilan kung bakit naghanda sila ng isang disc magic artifact. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang pisikal na lakas ng taong ito ay magiging napakalakas sa ganoong lawak. Huminga ng malalim si Jinyu, at isang bakas ng solemnidad ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Tulad ng inaasahan sa Black Goldstone. Kahit na ang isang ika-4 na baitang Martial Marquee ay hindi ito masisira. Kumunat ang noo ni Jinyu. Kung ginamit niya ang Bronze Sword, nagawa niyang basagin ang Black Goldstone. Sa kasamaang palad, hindi niya ito magagamit. Lahat, huwag nang mag-aksaya ng panahon. Bilisan mo at patayin mo siya. Sa sandaling ito, malamig na sinabi ng natitirang 7 Black Gold Robe powerhouses. Si Jinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad siyang lumingon at tumingin sa mga taong ito. Ang kanilang mga ekspresyon ay medyo solemn, at ang panloob na chi sa kanilang mga katawan ay mabilis na tumataas. Kataas-taas ang banal na awit. Sa sandaling ito, ang isa sa mga powerhouse ng Black Gold Robe ay biglang bumuka ng kanyang bibig, at isang kakaibang boses ang nagmula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jinyu ang kanyang buong utak na tumutunog.
Siya ay natarante, at ang kanyang banal na kahulugan ay tila nakatanggap ng malaking epekto. Isa na namang divine sense attack. Ang boses ng taong ito ay tila naglalaman ng napakalakas na divine sense attack, na naging dahilan upang mahulog si Qin Yu sa isang pansamantalang estado ng disorientasyon. Sa isang buhay at kamatayang labanan, ang tagumpay at pagkatalo ay maaaring mapagpasyahan sa isang segundo lamang. Langit na kidlat. Tinasamantala ito, isa pang tao ang nag-activate ng spell. Namuo ang mahinang kulog sa kalangitan at bumuhos sa katawan ni Qin Yu. Spirit Light Buddha Hand. Scarlet Sun Boom. Swimming Dragon Sacred Saber. Sa loob lamang ng isang segundo, maraming tao ang nag-activate ng kanilang mga spell ng sabay-sabay at bumasag patungo kay Qin Yu. Boom! Ang ilang mga spell ay sumabog sa katawan ni Qin Yu at binasag siya sa lupa. Isang malaking hukay ang lumitaw sa lupa, at ang katawan ni Qin Yu ay nabasag ng ilang metro sa lupa. Golden Bell Thunder. Sila ay humamples habang ang bakal ay mainit, at ang mga spell sa kanilang mga kamay ay muling namuo. Boom! Ang napakalaking hukay ay tila ibinao ng libu-libong bomba, at muntik na nitong mabuga ang lupa. Umakyat ang alikabok sa paligid, at maraming marka ng dugo ang lumitaw sa katawan ni Qin Yu. Nalantad ang kanyang mapuputing buto, at ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Napakahirap na umakyat si Qin Yu mula sa hukay. Napatingin siya sa mga taong nasa harapan niya, at mas lumalamig ang ekspresyon niya. Kung magpapatuloy ito, mamamatay talaga ako dito. Huminga ng malalim si Qin Yu. Sa sandaling ito, wala nang ibang pakialam si Qin Yu. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, at agad na naging pula ang kanyang mga mata. Ang simbolo ng banal na selyo ng dragon ay lumitaw sa kanyang noo. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Qin Yu ay agad na nababagay sa sukdulan. Ang tigas ng kanyang pisikal na lakas ay higit pa sa bakal. Sa ilalim ng augmentation ng saintly body technique, ang katawan ni Qin Yu ay nagningning ng gininto ang liwanag. Ha! Anong klaseng teknik ito? Nang makita ng iilan sa kanila ang eksenang ito, hindi naiwasang magbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa hindi malamang dahilan, tila naging mas pamilyar ang lalaking nakaitim na nakasuot sa harapan nila. Isang gininto ang katawan, iskarlate na mga mata, at isang hindi mapapantayang mabangis na kamao. Bakit ang taong ito ay mukhang katulad ni Qin Yu? Maaaring siya si Qin Yu. Imposible. Si Qin Yu ay nasa early 30s pa lamang. Mas bata siya sa amin. Imposibleng magkaroon siya ng ganoong lakas. Ang taong ito ay marahil ang tagapayo ni Qin Yu. Tulad ng kanilang hula, ginamit na ni Qin Yu ang shrinking ground into an inch habang siya ay bumaril ng paputok. Boom! Ang kanyang kamao ay napakabilis, nag-iiwan ng mga after images sa ere. Ang suntok na ito ay bumagsak sa kanyang ibabang tiyan. Agad na naging hugis-hipon ang katawan ng Black Gold Robe Powerhouse. Halos lumuwa ang eyeballs niya. Hindi tumigil doon si Qin Yu. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at walang awa niyang hinampas patungo sa kanyang gulugod. Gotcha! Pinasag ng puwersang ito ng pagdurog ang kanyang katawan sa isang kakaibang arco, at pagkatapos ay mabilis siyang nahulog pababa. Nabasag talaga ang gulugod niya. Nako! Ang pisikal na lakas ng taong ito ay lampas sa aming imahinasyon. Napasigaw sila sa alarma. Nang makita ito, ang iilan sa kanila ay muling nag-activate ng kanilang mga spell. Ngunit sa pagkakataong ito, kinuyam ni Qin Yu ang kanyang gininto ang kamao para salubungin ito. Boom! Pagkatapos ng malaking pagsabog, ang iskarlate na disc na iyon ay dinurog ni Qin Yu. Ang nakakatakot na kamao ay dumating sa kanilang harapan sa isang kisap mata. Bang! Ang kamao na ito ay tumama sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang kanyang ilong ay nabasag, at ang kanyang mga buto sa mukha ay bumagsak. Nakakatakot na katawan. Nang makita ito, ang iilang tao ay namutla sa takot. Malamig na sinabi ni Qin Yu, tulad ng inaasahan sa Black Gold Robe Powerhouse ng Jingdu Martial Arts Association. Ang suntok na ito ay talagang hindi nakabasag ng iyong ulo. Kabanata 645, siya si Qin Yu. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Qin Yu ay halatang lampas sa kanilang imahinasyon.
Hindi nila naisip na ang pisikal na katawan ni Chinyu ay magiging napakalakas. Kung nakuha nila ang impormasyong ito ng mas maaga, hindi sila nasa ganoong kalagayan ngayon. Kung magpapatuloy ito, maaaring hindi ka nais-nais sa atin, malamig na sabi ng ilang tao. Ganoon din ang iniisip ni Chinyu sa kanyang puso. Ang ilang mga galaw ng espada na inilabas niya ay ginamit upang gumamit ng malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan. Bagamat magagamit ni Chinyu ang kanyang pisikal na katawan para makipaglaban, sa oras na iyon, hindi niya magagamit ang saintly body technique o ang kapangyarihan ng Divine Dragon, at mawawala rin ang shrinking ground into an inch. Higit sa lahat, walang sinabi kung may suporta ang Jingdo Martial Arts Association. Nagkatinginan ang magkabilang panig, na para bang sinusubok ang isa't isa. Lahat, kung hindi mo siya mapatay, pagkatapos ay bitag siya. Sa sandaling ito, ang iilan sa kanila ay tila nakapagdesisyon na. Sa sumunod na segundo, umatras sila ng ilang hakbang. Tapos, ang iilan sa kanila ay sabay na bumulong na para bang nag-spell. Hindi na nang-ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay nanginginig ang kanyang mga paa, at ang heavy falling space ay agad na kumalat. Kailangan ko silang patayin sa pinakamaikling panahon na posible, malamig na sabi ni Chinyu. Naglakad siya pasulong patungo sa mga taong ito. Sa ilalim ng impluwensya ng heavy falling space, ang kanilang bilis ay lubhang pinaghigpitan. Malayo sila sa pagiging kapantay ni Chinyu. Ang ginintoang liwanag ay sumabog mula sa katawan ni Chinyu, at ang kanyang pares ng bakal na kamao ay nagdadala ng matinding pang-aapi. Pumunta ka sa impyerno. Nang malapit ng kumilos si Chinyu, ang gintong mangkok na nakasabit sa hangin ay biglang sumabog na may sinag ng liwanag. Ang ginintoang mangkok na nakasuspine sa gitna ng hangin ay lumaki, at mula sa taas, tinakpan nito si Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Gusto niyang gamitin ang shrinking ground into an inch para makatakas, ngunit napagtanto niyang hindi na siya makakawala. Ang ilang sinag ng liwanag ay muling namuo sa ilalim ng mga paa ni Chinyu bago mahigpit na pumulupot sa katawan ni Chinyu. Tinakpin ng gintong mangkok si Chinyu, at ang maliwanag na liwanag ay nagsimulang magtagpo sa tuktok ng ulo ni Chinyu. Boom! Sa wakas, ang ginintoang mangkok ay mabangis na idiniin sa lupa habang nagtataas ng mga alon ng alikabok. Nang makita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang iilan sa kanila. Pitag siya rito, pagkatapos ay ibalik siya sa Jingdo Martial Arts Association, malamig na sabi ng iilan sa kanila. Napatingin sila sa paligid. Sa labanang ito, tatlo sa kanila ang talagang malubhang nasugatan. Bang! Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang nagmula sa gintong mangkok. Bang! Bago pa sila makapag-react, isa pang malakas na tunog ang nagmula sa gintong mangkok. Hindi niya mababasag itong gintong mangkok, hindi ba? May sumimangot. Huwag kang mag-alala. Ang gintong mangkok na ito ay kasing tigas ng black goldstone. Imposibleng masira ito. Patuloy na ibinato ni Chinyu ang mga suntok sa gintong mangkok. Bagamat tila gumuho ang gintong mangkok, hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagbagsak. Pagtingin sa malaking gintong mangkok, hindi mapigilan ni Chinyu na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nanginginig ang palad ni Chinyu, at muli niyang inilabas ang tansong espada. Wala nang disk para protektahan ang kanilang mga katawan ngayon, tama ba? Malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos, hinawakan ni Chinyu ang espada gamit ang dalawang kamay, at ang mga sinag ng maliwanag na liwanag ay namuo sa tansong espada. Siyam na Taiching slashes, ikatlong slash. Pilit na umungal si Chinyu, at ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay itinurok sa tansong espada. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumangon, at tumama sa gintong mangkok mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagkatapos, lumitaw ang isang marka ng espada sa gintong mangkok. Ano? Ano ito? Ang mga ekspresyon ng Black Gold Robe powerhouses ay hindi maiwasang magbago. Bago sila makapag-react, ang bitik ay sumambulat ng may kinang, at ang buong gintong mangkok ay aktwal na nahati sa dalawang bahagi. Tira na. Nasira ang gintong mangkok. Nang makita ang eksenang ito, agad silang nataranta. Tumalon si Chinyu mula sa gintong mangkok.
Hinawakan niya ang bronze sword sa kanyang kamay habang hinihingal. Halata na pagod na si Chinyu. Hindi ko kayang ituloy ang laban. Kailangan kong makatakas sa lalong madaling panahon. Tumingin si Chinyu sa paligid. Kung wala ang gintong mangkok, ang liwanag sa paligid ay natural na nawala. Malamig silang tiningnan ni Chinyu, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Mabilis siyang nawala sa paningin nila. Ang mga Black Gold Robe powerhouse na ito ay hindi nang ahas na habulin siya. Malamig lamang silang tumingin sa direksyon kung saan nakatakas si Chinyu. Talagang hinayaan namin siyang makatakas, malamig na sabi ng isa sa kanila. Hindi namin kasalanan. Walang sino man ang umasa na ang taong ito ay hindi lamang may mahusay na espada, kundi isang walang katulad na katawan. Bumalik muna tayo at iulat ang sitwasyong ito kay Pangulong ko. Nagkatinginan ang iilan sa kanila. Tinulungan nilang tumayo ang mga nasugatan at umalis sa lugar. Jingdo Martial Arts Association. Si Zia Hang ay nakaupo sa kanyang opisina habang hindi mapalagay. Patuloy siyang umiinom ng tsaa, at pinakanak ang tumitingin ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, lumitaw ang ilang Black Gold Robe powerhouses sa larangan ng paningin ni Zia Hang. Mabilis siyang tumayo at lumabas para salubungin sila. Kamusta na siya? Patay na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Zia Hang. Ang iilan sa kanila ay malamig lang na tumingin kay Zia Hang at hindi umimik. Anong nangyayari? Patay na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Zia Hang. Hindi siya pinansin ng iilan sa kanila at humakbang patungo sa opisina ni Ko Exi. Walang pagpipilian si Zia Hang kundi ang sumunod na mabuti sa likuran. Dumating sila hanggang sa opisina ni Ko Exi. Nang makita niya ang mga taong lubhang nasugatan, hindi mapigilan ni Ko Exi na sumimangot. Anong nangyayari? Nahuli mo ba ang lalaking nakaitim na damit? No, malamig na sabi nila. Ano? Hindi. Agad na nabalisa si Zia Hang. Basura kayong lahat. Napakaraming tao ang hindi kayang pumatay ng isang lalaking nakasuot ng itim. Ang iilan sa kanila ay malamig na tumingin kay Zia Hang at ang kanilang mga mata ay napuno ng matinding pagbabanta. President Ko, minamaliit namin itong lalaking nakaitim na damit. Hindi lamang siya ay may napakahusay na espada, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay lampas din sa imahinasyon. Tama na. Ginamit ng lalaking ito na nakasuot ng itim ang kanyang kamao para sirain ang Black Goldstone at nabasag pa ang gintong mangkok. Matapos itong marinig ni Ko Exi, hindi niya naiwas ang sumimangot. Kahanga-hanga ang kanyang swordsmanship, pero napakalakas din ng kanyang pisikal na katawan. Paano ito posible? Pero totoo, malamig na sabi nila. Gayun din. Ang pamamaraan ng batang ito ay medyo katulad ng sa yumaong Chinyu. Parehong may gininto ang ilaw, at pareho silang matigas ang katawan. To be precise, ang husay ng taong ito ay mas mataas kaysa kay Chinyu, at nahihigitan nito ang kay Chinyu. Tinala namin na, siya ang mentor ni Chinyu. Napakunot ng noo si Ko Exi. Si Chinyu, may mentor talaga. Hindi nakakagulat na tina-target niya ang Jingdo Martial Arts Association. Malamig na sabi ni Ko Exi. Lubhang mapatla ang mukha ni Zia Hang. Alam niya na kung hindi namatay si Chinyu, tiyak na mahulaan niya na ang pananambang ay may kaugnayan sa kanya. Sa oras na iyon, hindi ba papatayin ang kanyang anak? Ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit, at ang kanyang isip ay tumatakbo. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, hinawakan ni Zia Hang ang braso ni Ko Exi. Zia Hang, anong ginagawa mo? Malungkot na sabi ni Ko Exi. Sinabi ni Zia Hang na may nanginginig na boses, President Ko, ang lalaking iyon na nakaitim na damit ay hindi mentor ni Chinyu. Siya si Chinyu. Kabanata 646, nagulat ang lahat. Tila nakapagdesisyon si Zia Hang, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi namatay si Chinyu. Para kay Zia Hang, para itong bolt mula sa asul. Nangangahulugan iyon na baka nasa panganib ang buhay ng kanyang anak. President Ko, hindi namatay si Chinyu. Ang lalaking nakaitim na damit ay si Chinyu. Sabi ni Zia Hang na may takot na ekspresyon. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Ko Exi na mapangiti. Zia Hang, nababaliw ka na ba? Ang lalaking nakaitim na damit ay si Chinyu. Nasisiraan ka na ba ng bait?
Bagaman may malaking potensyal si Chinyu, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para pumatay ng siyam na super expert ng Jingdo Martial Arts Association? At sa isang slash lang. Saan siya kumukuha ng kakayahang makipaglaban sa 8 lalaking nakasuot ng itim na ginto? Sa buong mundo, walang kabataang makakagawa nito. Kahit si Yan Jinyao. Ang mga salita ni Koexi ay mahinhin at makapangyarihan. Desperado na sinabi ni Ziyahang, President ko. Kahit ayaw kong maniwala, totoo naman. Ang lalaking nakaitim na damit ay si Chinyu. Pagkasabi niya nun ay may biglang pumasok mula sa labas ng pinto. Ito ay walang iba kundi si Yan Jinyao. Guys, anong nangyari? Tumingin si Yan Jinyao sa mga powerhouse ng Black Gold Robe na puno ng dugo at hindi niya maiwasang magulat. Greetings, young mentor Yan. Sunod-sunod nilang bati. Ngumiti si Koexi at sinabing, young mentor Yan, dumating ka sa tamang oras. Nagpadala kami ng 8 Black Gold Robe powerhouses, ngunit hindi pa rin namin maalis ang lalaking iyon na nakasuot ng itim na damit. Hindi lang namin siya hinayaan na makatakas, pero nasugatan din kami. Hindi maiwasan ni Yan Jinyao na magulat nang marinig iyon. Yung lalaking nakaitim na damit, may ganoong lakas. Ulalas ni Yan Jinyao. Kailangang malaman ng isa na kahit ang kasalukuyang Yan Jinyao ay maaaring hindi makatakas mula sa mga kamay ng 8 lalaking nakasuot ng itim na ginto. Bahagyang tumango si Koexi at sinabing, tama. Ang lakas ng lalaking nakaitim na damit na iyon ay mas malakas pa sa inaakala namin. Young mentor Yan, kailangan mong mag-ingat. Ngumiti si Yan Jinyao at sinabing, naiintindihan ko, President ko. Oh, tama. Sinabi lang ni Ziyahang na ang lalaking nakasuot ng itim ay si Chinyu, nakangiting sabi ni Koexi. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yan Jinyao na mapangiti. Vice President Ziya, itigil mo na ang pagbibiro. Chinyu, may kakayahan ba siyang gawin iyon? At saka, patay na siya. Totoo naman. Nag-aalalang paliwanag ni Ziyahang. Si Chinyu talaga ang lalaking nakaitim na damit. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yan Jinyao na mapangiti. Ziyahang, isinantibi na patay na si Chinyu, kahit na hindi pa siya patay, sa tingin mo ba ay mayroon siyang napakahusay na kakayahan? Not to mention him, pero kahit ako baka hindi ko magawa. Malinaw, walang naniniwala na si Chinyu ang lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos ng lahat, walang gustong maniwala na nakamit na ni Chinyu ang ganoong katapangan sa kanyang murang edad. Alam ni Ziyahang na walang silbi ang kanyang paliwanag, at saglit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siya ay lubos na nagkakasalungatan, ngunit siya ay nag-aalala na ang kanyang anak na babae ay mamatay sa mga kamay ni Chinyu. Sana ay hindi napagtanto ni Chinyu na ang bagay na ito ay may kinalaman sa akin. Tahimik lamang nananalangin si Ziyahang sa kanyang puso. Sa oras na ito, tumakas na si Chinyu pabalik sa silid. Marami siyang sugat sa buong katawan at mahina ang internal chi niya. Siya ay malubhang nasugatan. Ang itim naman na robe na iyon ay punit-punit na parang basahan. Muntik akong mamatay sa kanilang mga kamay. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi magandang tingnan. Sa sandaling ito, medyo nag-aalala rin si Chinyu. Nag-aalala siyang baka malantad ang kanyang pagkatao. Kung ganoon nga, ang Jingdo Martial Arts Association ay tiyak na magpapakilos ng kanilang lakas sa pakikipaglaban para patayin siya. Ziyahang, naglakas loob ka talagang iset up ako. Huminga ng malalim si Chinyu, at isang bakas ng lamig ang bumungad sa kanyang mukha. Naka-cross-legged siya sa lupa habang dahan-daang ginagamot ang mga sugat sa katawan. Sa oras na ito, ang labas ng mundo ay nagkakagulo na. Nagpadala ang Jingdo Martial Arts Association ng 8 Black Gold Robe powerhouses, ngunit hindi pa rin nila maalis ang lalaking nakasuot ng itim. Ito ay usap-usapan na ang Jingdo Martial Arts Association ay gumawa ng komprehensibong pagsusuri at paghahanda upang talunin ang lalaking nakaitim na damit, ngunit bumalik pa rin sila sa pagkatalo. Hindi lamang iyon, ngunit 3 Black Gold Robe powerhouses mula sa Jingdo Martial Arts Association ang malubhang nasugatan. Napakaraming taon na mula nang matalo ng sino man ang mga powerhouse ng Black Gold Robe.
Nagtataka talaga ako kung saan nanggaling itong lalaking nakaitim na damit. Sa isang sandali, kumalat ang mga alingaw-ngaw sa lahat ng dako. Hindi lamang nabigo ang Jingdo Martial Arts Association na itatag ang awtoridad nito, ngunit lalo pa itong napahiya. Sa isang tiyak na tihaw sa Jingdo, nagtipon din ang ilang kabataang mentor. Narinig mo na ang lahat tungkol sa bagay na iyon, tama ba? Uminom si Zhuang Teng ng isang subo ng tsaa at nagtanong ng casual. 8 Black Gold Robe Powerhouses. Anong klaseng battle strength ito? Ngunit hindi pa rin nila nagawang patayin ang lalaking iyon na nakasuot ng itim. Nagtataka talaga ako kung sino itong lalaking nakaitim na damit. Masyado siyang nakakatakot. Maging si Kung Yun, na noon pa man ay mayabang, ay bahagyang tumango at sinabing, Manam, 8 lalaking nakasuot ng itim na ginto ay sapat na upang mapuksa ang isang pamilya. Ang lalaking ito na nakaitim na damit ay malamang na isang reclusive old powerhouse. Habang nagsasalita siya, naglakad si Yan Jinyao mula sa hindi kalayuan. Nang makita nila si Yan Jinyao, binati siya ng lahat. Young mentor Yan, dapat narinig mo ang tungkol dito, tama ba? Nakangiting tanong ni Zhuang Teng. Bahagyang tumango si Yan Jinyao at sinabing, pumunta lang ako sa Jingdo Martial Arts Association ngayon. Hulaan mo kung ano ang sinabi sa akin ni Zia Hang. Ano? Baka gusto niyang hulihin ang lalaking nakaitim na damit. Pabirong sabi ni Zhuang Teng. Umiling si Yan Jinyao at nginisyan, sinabi ni Zia Hang na ang lalaking nakaitim na damit ay si Qin Yu. Qin Yu. Napailing ang lahat. Kung si Qin Yu ang lalaking iyon na may itim na damit, malamang na siya ang numero 1 tao sa mga nakababatang henerasyon sa Jingdo. Walang kabataang lalaki ang makakatakas mula sa mga kamay ng 8 Black Gold Robe Powerhouses. Kahit si Yao Meng ay nadama na ito ay medyo imposible. Iyon ay 8 Black Gold Robe Powerhouses. Ang kanilang lakas ay hindi maisip. Kahit na gusto nilang hulihin ang isang internasyonal na kriminal, hindi nila kailangang magpadala ng 8 Black Gold Robe Powerhouses. Nararamdaman ko rin na medyo katawa-tawa. Napangisi si Yan Jinyao. Ngunit muli, ang taong ito na nakasuot ng itim na damit ay malamang na nauugnay kay Qin Yu. Sa sandaling ito, binago ni Yan Jinyao ang paksa at sinabi. Anong ibig mong sabihin dyan? Sunod-sunod na tanong ng lahat. Bumantong hininga si Yan Jinyao at sinabing, ang diskarte ng pakikipaglaban ng taong nakaitim na ito ay halos kapareho ng kay Qin Yu, at ang kanyang pisikal na katawan ay parehong makapangyarihan. Ayon sa aming haka-haka, ang taong ito ay dapat na may kaugnayan kay Qin Yu. Malamang na narito siya para maghaiganti para kay Qin Yu. Biglang namulat ang lahat, hindi nakakagulat na may ganoong lakas siya. Kaya siya ang mentor ni Qin Yu. Para makapagturo sa isang disipulong tulad ni Qin Yu, natural na hindi siya isang ordinaryong tao. Makatuwiran iyon. Kahit na isiniwalat ni Qin Yu ang kanyang mga signature technique, walang sino man ang naghihinala sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Zia Hang sa takot. Sa sandaling itulak niya ang pinto, naamoy ni Zia Hang ang masangsang na amoy ng dugo. Nakaupo si Qin Yu sa sofa. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zia Hang. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at galit na sumigaw, Qin Yu, anong ginawa mo sa anak ko? Malamig na sumulyap si Qin Yu kay Zia Hang at itinaas ang kanyang kamay para sampelan ang kanyang mukha. Pumangon si Zia Hang sa lupa at galit na sinabi, naglakas loob kang hawakan ang anak ko. Papatayin kita. Sumabog ang kanyang panloob na chi at naglakad siya patungo kay Qin Yu. Dad, bumalik ka na. Sa sandaling ito, ang boses ng isang maliit na batang babae ay nagmula sa silid. Natigilan si Zia Hang nang makita niya ang batang babae. Mabilis siyang tumakbo sa gilid ng batang babae at hinawakan ang mukha nito para tumingin sa kaliwat kanan. Takot na sabi niya, anak, are you okay? Kabanata 647, ang mabagsik na Koexi. Tumingin si Zia Hang sa kaliwa at kanan, at puno ng takot ang kanyang mukha. Malamig na sinabi ni Qin Yu sa gilid, iba ako sa inyo. At least may humanity ako. Tumingin si Zia Hang kay Qin Yu na may bahagyang komplikadong tingin. Anak, bumalik ka muna sa kwarto mo, mahinang sabi ni Zia Hang.
Matapos ibalik ang batang babae sa kanyang silid, naglakad si Zia Hang papunta kay Chinyu. Pagbuka pa lang niya, biglang sinipan ni Chinyu ang ibabang tiyan ni Zia Hang. Ang sipa na ito ay nagpalipad kay Zia Hang. Nakaluhod ang mga tuhod niya sa lupa. Zia Hang, ang lakas ng loob mo. Malamig na sabi ni Chinyu. Umakyat si Zia Hang mula sa lupa, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at malamig na sinabi, gawin mo ang anumang gusto mo. Ganon ba? Galit na galit si Chinyu. Humakbang siya at itinaas ang kamay para sampilan ang mukha ni Zia Hang. Alam ni Zia Hang na hindi siya kalaban ni Chinyu, kaya sumuko na lang siya at hinayaan siyang matalo ni Chinyu. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Zia Hang at sinabing, maaari mong baliwalain ang buhay at pagkamatay ng iyong anak. Tao ka pa rin ba? Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin at sinabing, mas gugustuhin kong maniwala sa Martial Arts Association kaysa sa iyo. Talaga. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang isip ni Chinyu. Pinalaki niya si Zia Hang sa harap niya at sinabing, madali na para sa akin na patayin ka ngayon. Natahimik si Zia Hang. Imposibleng hindi siya matakot. Sa pagharap sa kamatayan, kahit sino ay matatakot. Ngunit hindi kita gustong patayin, sabi ni Chinyu. Zia Hang, hayaan mo akong makipagpustahan sa iyo. Itinaas ni Zia Hang ang kanyang ulo para tingnan si Chinyu at sinabing, ano ang pinagpustahan mo? Pusta ako kung mapagkakatiwalaan o hindi ang Jingdu Martial Arts Association. Umupo si Chinyu sa sofa. Kumuha siya ng sigarilyo kay Zia Hang at pinasok ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, sinabi niyang walang pakialam, maaari kang pumunta at sabihin sa Jingdu Martial Arts Association ang lahat ng nangyari. Tingnan mo kung tutulungan ka nila o hindi. Nang marinig ito ni Zia Hang, hindi niya maiwasang mapasanggal. Chinyu? Sa iyong paningin, napakahina ba ng Jingdu Martial Arts Association? Kung sasabihin ko sa kanila ang totoo, siguradong mag-iisip sila ng paraan para mailigtas ang anak ko. Okay. Napangisi ang sulok ng bibig ni Chinyu. Kung talagang tutulungan ka nila, hindi na ako hahanapin muli mula ngayon, sabi ni Chinyu. Pero kung hindi ka nila tinulungan, kailangan mo akong magtrabaho, okay. Gumisi si Zia Hang. Chinyu? Siguradong matatalo ka. Okay, ito ay isang deal. Si Chinyu ay masyadong tamad na makipag-usap ng walang kaparerekon kay Zia Hang. Agad siyang tumayo at umalis. Kinabukasan. Nakaupo si Koexi sa opisina na may galit sa mukha. Ilang araw na ang nakalipas mula nang lumitaw ang lalaking nakaitim na damit, ngunit hindi pa rin nila ito nakuhanan. Hindi lamang ito magkakaroon ng malaking negatibong epekto sa reputasyon ng Jingdu Martial Arts Association, ngunit magdududa din ang mga taong nasa itaas nila sa kanilang kakayahang pangasiwaan ang mga bagay. Nag-utos na ang mga nakatataas na hulihin itong lalaking nakaitim na damit kahit na ano. Huminga ng malalim si Koexi. Ngunit ang huling pagkakataon ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon. Ngayong namiss nila ito, paano nahuhulog ang lalaking nakaitim na damit dito? President Ko, may ideya ako, biglang sabi ng katulong. Tinulyapan siya ni Koexi at tumango. Magsalita ka. Gumisi ang katulong. Ngayon, nakumpirma na namin ang relasyon sa pagitan ng lalaking nakasuot ng itim at ni Chinyu, at ang ginawa niya ay tila may kaugnayan sa bloodline ni Yan Rozo. Tumango si Koexi. At pagkatapos, walang pakialam na sinabi ng assistant, maaari nating ikalat na si Yan Rozo ay papatayin sa publiko. Hindi ako naniniwalang hindi magpapakita ang lalaking nakaitim na damit. Basta maglakas loob siyang magpakita, papatayin namin siya agad. Napakaganda ng ideyang ito. Maging ang mga mata ni Koexi ay hindi maiwasang lumiwanag. Magandang ideya, pero si Yan Rozo ang panganay na anak ng pamilyang yan. Public executing her. Hindi ba't sampal iyon sa mukha ng pamilya yan? Kumunat ang noo ni Koexi. Kahit na walang nararamdaman si Yan Sihay para kay Yan Rozo, para maprotektahan ang dignidad ng pamilya yan, tiyak na parurusahan tayo ni Yan Sihay. Kinagat ng assistant ang kanyang mga labi at sinabing, President Ko, bakit ka natatakot kay Yan Sihay? Hindi mo naiintindihan. Umiling si Koexi.
Ibinuko ng katulong ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon ay wala na akong magagawa. Sa anumang kaso, kung hindi natin siya mahuli, tiyak na papanagutin tayo ng mga nakatataas. Sa oras na iyon, maaaring isara pa nila ang Jingdo Martial Arts Association. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Koexi, at hindi siya makapag-isip sandali. Kalimutan mo na. Pupunta ako at tatalakayin ito kay Yan Sihay. Baka makabuo tayo ng walang kabuluhang plano, ani Koexi na may singkit na mga mata. Sa sandaling ito, may biglang sumugod mula sa labas. Sa sandaling makita niya si Koexi, napaluhod siya ng may kabog. Ang taong ito ay walang iba kundi si Ziyahang. Ziyahang, anong ginagawa mo? Tanong ni Koexi na nakakunot ang noo. Nag-aalalang sinabi ni Ziyahang, President ko, nilaso ng lalaking iyon ang aking anak na babae. Kailangan mo akong tulungan. Nalason ang iyong anak na babae. Hindi mapigilan ni Koexi na dulang. Bakit niya gagawin iyon sa iyong anak? Kinagat ni Ziyahang ang kanyang mga ngipin at agad na sinabi kay Koexi ang nangyari. Alam mo, isa lang ang anak ko, masakit na sabi ni Ziyahang. Para sa anak ko, kailangan kong makinig sa utos niya. 4 na taong gulang pa lang ang anak ko. Ako, hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. President ko, sa kakayahan ng Jingdo Martial Arts Association, siguradong maaalis nila ang lason sa katawan ng aking anak. Tulungan mo ako. Sa pagtingin kay Ziyahang, na nagmamakaawa ng buong puso, si Koexi ay mukhang sobrang malungkot. Wala sa anak ni Ziyahang ang kanyang atensyon. Sa halip, sinabi niya na may malamig na ekspresyon, so, ikaw ang nagbigay ng tip sa lalaking nakaitim na damit. Nagbago ang ekspresyon ni Ziyahang. Nagmamadali niyang sinabi, President ko, I had no choice. Kung hindi ako nakinig sa utos niya, anak ko, siya. Bastos. Gayunpaman, sinampal ni Koexi si Ziyahang. Ang sampal na ito ay naging sanhi ng labis na pagdurugo ni Ziyahang at nabasag nito ang kanyang sternum. Naglakas loob ka talagang ipaalam ang lalaking nakaitim na damit. Hindi nakakagulat na hindi natin siya mahuli, malamig na sabi ni Koexi. Nagpumigla si Ziyahang na bumangon mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabing, President ko, hindi ko kayang mawala ang aking anak, napilitan ako. Kahit anong parusa mo sa akin, tatanggapin ko. Sana lang ay mailigtas mo ang aking anak. Kung hindi, siguradong mamamatay ang anak ko. Gumisi si Koexi. Ziyahang, ikaw ay nasa Jingdo Martial Arts Association sa loob ng maraming taon, tama ba? Tumango si Ziyahang at sinabing, 21 taon. Pinaikit ni Koexi ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, dapat mong maunawaan ang isang prinsipyo. Kapag may kahinaan ang isang tao, mawawala na siya ng halaga. At ang iyong anak ay ang iyong kahinaan. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong alisin ang iyong sariling kahinaan. Nagbago ang ekspresyon ni Ziyahang, at nagtanong siya sa nanginginig na boses, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Inilagay ni Koexi ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, ito ay isang magandang pagkakataon. Hanggat wala ang iyong anak, mawawala ang iyong kahinaan, at ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay mas mataas pa. Dahil ang iyong anak na babae ay nalason, pagkatapos ay gamitin ang pagkakataong ito upang alisin ang iyong sariling kahinaan. Kabanata 648, Pampublikong pagbitay kay Yan Rozo. Namutla ang mukha ni Ziyahang. Hindi siya makapaniwala na ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Koexi. Tila nakita ni Koexi ang iniisip ni Ziyahang. Walang pakialam niyang sinabi, alam mo ba kung bakit natalo si Jinyu? May kahinaan kasi siya eh. At ang kahinaan niya ay si Yan Rozo. Kung hindi, sa talento niya, kung nagsumikap siya ng higit sa 10 taon, wala talaga kaming magagawa sa kanya. Ziyahang, bilang vice-presidente, dapat mong maunawaan ang prinsipyong ito. Ang ekspresyon ni Ziyahang ay lubhang hindi magandang tingnan, at siya ay tumawa ng mapait sa kanyang sarili. Gaya ng inaasahan, tama ang sinabi ni Jinyu. President ko, hindi ako susuko sa aking anak, umakyat si Ziyahang mula sa lupa at sinabi sa mahinang boses. Malamig na umungol si Koexi. Kung ganoon, ikaw mismo ang mag-isip ng paraan.
Tiyak na hindi ka tutulungan ng Jingdo Martial Arts Association. Ibinuko ni Ziyahang ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit walang pakundangan na pinutol siya ni Ko Exi. Lumabas ka. Ikinaway ni Ko Exi ang kanyang kamay. Hindi na nagsalita pa si Ziyahang. May mapait na ngiti sa labi, tumalikod siya at umalis. Sa kabilang panig, ang mga pinsala ni Chinyu ay hindi pa ganap na gumaling. Ang labanang ito ay malubhang nasugatan si Chinyu. Kasabay nito, alam din niya kung gaano kakilakilabot ang Jingdo Martial Arts Association. Hindi lamang sila nagkaroon ng napakalakas na lakas ng labanan, ngunit ang pinakamahalaga, maaari silang gumawa ng iba't ibang mga plano sa labanan ayon sa iba't ibang mga kalaban. Hindi katakataka na napakaraming tao ang nasa kulungan na iyon. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Sa panahong ito, hindi na makagalaw si Chinyu. Kailangan lang niyang manatili dito pansamantala. Sana makabalik kaagad ang lalaking may bigot, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hanggat maaari nilang buhayin ang dalawang bangkay ng lalaki, ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi dapat banggitin. Kahit na gumamit sila ng sandata ng Martial Saint, hindi sila makakaganti. Sa gabi, muling dumating si Chinyu sa tahanan ni Ziyahang habang tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Ziyahang. Paano ito? Pagkabalik ni Ziyahang, walang pakialam na nagtanong si Chinyu. Ibinuko ni Ziyahang ang kanyang bibig nang hindi alam kung ano ang sasabihin sa isang sandali. Gumisi si Chinyu. Hindi mo na kailangang magsalita, alam ko na ang resulta. Tumawa ng mapait si Ziyahang at sinabing, nagsumikap ako para sa Jingdo Martial Arts Association sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan. Ziyahang, bilang Vice President ng Jingdo Martial Arts Association, hindi ko inaasahan na napakabata mo. Gumuso si Chinyu. Gusto mong makipag-usap tungkol sa mga damdamin sa mga kapitalista. Para sa kanila, ang tanging pamantayan ay kung ang mga tao ay kapaki-pakinabang o hindi. Napabuntong hininga si Ziyahang. Umupo siya sa tapat ni Chinyu at huminga ng malalim sa kanyang sigarilyo. Kalmadong sinabi ni Chinyu, ayon sa kasunduan, kailangan mong makinig sa akin ngayon. Tinulyapan ni Ziyahang si Chinyu at sinabing, palagay ko na wala na ako ng tiwala kay Ko Exi. Hindi kita masyadong matutulungan. Hindi yun isang bagay na dapat mong isaalang-alang. Mag-iisip ako ng paraan para mabawi ang tiwala ni Ko Exi sa iyo, tumayo si Chinyu at sinabi. Sumimangot si Ziyahang at nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Likas na may sarili akong paraan. Kapag kailangan kita, ipapaalam ko sa iyo, sabi ni Chinyu. Ziyahang, sana tuparin mo ang iyong salita. Kung ipagkanulo mo ulit ako, hindi ako magiging malambot ang puso, malamig na sabi ni Chinyu. Ngumiti ng mapait si Ziyahang. Sa sandaling ito, paano siya magkakaroon ng pagpipilian? Hindi na nagtagal si Chinyu at tumalikod na para umalis. Sa mga sumunod na araw, nagtago si Chinyu sa silid at hindi umalis. Dahan-dahan niyang ginamo ang mga sugat niya. Ang mga hula ng labas ng mundo tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim na damit ay tumaas. Sa huli, ang lahat ng mga hula ay umabot sa isang pinagkasunduan. Iyon ay, ang lalaking nakasuot ng itim ay ang tagapagturo sa likod ni Chinyu. Ang pag-ataking ito ay para ipaghiganti si Chinyu. Ang konklusyong ito ay tinanggap ng halos lahat. Hindi nakakagulat na mabilis na umunlad si Chinyu. Talagang mayroon siyang napakalakas na tagapagturo sa likod niya. Iisa lang talaga ang ugali ng mentor at disciple. Pareho silang walang takot na powerhouse. Mas magaling ang mentor na ito. Maraming beses niyang pinahirapan ang Jingdo Martial Arts Association, ngunit ang Jingdo Martial Arts Association ay walang magawa laban sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mga komento sa internet, lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Ko Exi. Ibinigay na ng mga nakatataas ang huling utos kay Ko Exi, ang lalaking nakaitim na damit ay dapat ibalik sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ang posisyon ni Ko Exi bilang presidente ay babawiin. Lalo nitong ikinabahala si Ko Exi. Mukhang iyon lang ang magagamit natin. Nanlamig ang mga mata ni Ko Exi. Pagkatapos, tumayo siya at dumiretso sa pamilya yan.
Sa gitna ng Jingo, mayroong isang skyscraper. Sinabi na ang presyo ng real estate ng skyscraper na ito ay katawa-tawa, kasing taas ng 300,000 yuan kada metro kwadrado. At ang skyscraper na ito ay ang Yan Group. Sa isang opisina sa itaas na palapag, may 4 na mainit na babae sa harap ni Yan Sihay. Ang mga babaeng ito ay lahat ay may napakarilag na hitsura, sexing katawan, at mayroon pang ang ilang B-list at C-list na mga celebrity. Sa sandaling ito, ang mga babaeng ito ay nakaluhod sa harap ni Yan Sihay at pinaglilingkuran siya. Sa sandaling ito, pumasok si Ko Exy mula sa labas. President Yan, magalang na sabi ni Ko Exy. Tinulyapan siya ni Yan Sihay at bukas palad na sinabi, maupo ka. Pagkatapos, kumaway si Yan Sihay sa 4 na babae at sinabing, maaari muna kayong umalis. Oo, Presidente Yan. Tumayo ang mga babae at lumabas ng opisina. Pagkaalis nila, casual na nagtanong si Yan Sihay, President Ko, ano ang gusto mo sa akin? Natahimik sandali si Ko Exy, pagkatapos ay sinabi niya kay Yan Sihay ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Matapos marinig iyon, naging malamig ang ekspresyon ni Yan Sihay at sinabi niya, pampubliko na patayin si Yan Rozo. Ko Exy, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mawala ng mukha ang pamilya Yan? Nahulaan na ni Ko Exy ang ugali ni Yan Sihay. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, President Yan, wala na akong ibang paraan. Hanggat pumayag ka, kaya kung sumang-ayon sa anumang kondisyon mo. Gumuso si Yan Sihay at sinabing, Ko Exy, sa tingin ko ay baliw ka. Hindi ako papayag dito. Naging pangit ang ekspresyon ni Ko Exy. Napaisip siya sandali at sinabing, paano ito? Maaari nating paliitin ang saklaw at limitahan ang pampublikong parusang ito sa mundo ng martial arts. Sa ganitong paraan, mababawasan natin ang pagkawala ng pamilya Yan. Ano sa tingin mo? Galit na sinabi ni Yan Sihay, Ko Exy. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? I told you, hindi ako papayag dito. Kahit ano pa, pamangkin ko si Yan Rozo. Public execution. Talagang sinasampal mo ang mukha ko. Hindi alam ni Ko Exy ang gagawin. Ito lang ang naiisip niyang paraan. Paano ito? Sa sandaling ito, pumasok si Yan Jinyao. Young Master Yan. Magalang na binati ni Ko Exy si Yan Jinyao. Tumango si Yan Jinyao at sinabing, baguhin ang public execution sa public extraction of blood. Wala ka bang listahan ng mga pangalan? Limitahan ang bilang ng mga tao sa mga nasa listahang ito. Anyayahan ng mga young masters ng malalaking pamilya na pumunta at bisitahin. Sa harap ng napakaraming tao, hayagang sisipsipin namin ang dugo ni Yan Rozo at ipamahagi ito sa mga young masters ng malalaking pamilya. Mukhang mas makatwiran ito kahit papaano. Malamig ang ekspresyon ni Ko Exy. Ang mga salita ni Yan Jinyao ay tila may kabuluhan. Hindi tanga ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Isinasagawa sa publiko si Yan Rozo. Itinuturing siya ng Jingdo Martial Arts Association bilang isang kayamanan. Bakit nila siya papatayin? Kahit na ang tanga ay nakikita na ito ay isang daya. Gumuso si Yan Jinyao. Mabilis na tumango si Ko Exy. Ang mga salita ni Young Master Yan ay may katuturan. Kabanata 649, gusto ko siyang iligtas. Tuwang-tuwang sinabi ni Ko Exy, Young Master Yan, natural na mahusay ang pamamaraang ito, ngunit. President Yan. Malamig na sinabi ni Yan Sihay, imposibleng pumayag ako. Ngumiti si Yan Jinyao at sinabing, Tay, hindi mo kailangang maging masyadong lumalaban. Sa tingin ko maaari kang sumang-ayon kay Pangulong ko. Hindi. Galit na sabi ni Yan Sihay. Paano mapahiya ng ganito ang mga tao ng pamilya Yan? Ngumiti si Yan Jinyao at sinabing, kahit tumanggi ka, hindi pa ba alam ng mga aristokratikong pamilya ang tungkol dito? Sa katunayan, naiintindihan na nila ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Sihay. Ang mga salitang ito ay may katuturan. Tatay, kung naniniwala ka sa akin, maaari kang sumang-ayon sa kahilingan ni Pangulong ko, same time na sabi ni Yan Jinyao. Medyo nag-alinlangan si Yan Sihay. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Yan Sihay si Yan Jinyao. Hindi lamang siya nagkaroon ng pambihirang talento sa martial arts, ngunit napakahusay din niya.
Umampi si Koexi habang mainit ang bakal. Kung papayag ka, magagawa ko ang desisyon at bigyan si Young Master Yan ng 3 pang pagkakataon na maligo sa kanyang dugo. Sumulyap si Yan Sihay kay Yan Jinyaw, huminga ng malalim, at sinabing, "Bueno, dahil sinabi ito ng anak ko, maipapangako ko sa iyo." "Salamat, President Yan." Tuwang-tuwa si Koexi. Tumayo siya at ikinulong ang kanyang mga kamay. Pagkaalis ni Koexi, nagtanong si Yan Sihay na may masamang tingin, "Jinyaw, bakit ka pumayag?" Sinabi ni Yan Jinyaw na may isang walang pakialam ng ngiti, "Tay, hindi ba sinabi mo na hindi mo maaaring hayaan ang Jingdo Martial Arts Association na tamasahin ang mga benepisyo ng mag-isa? Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon." Sa katunayan, ang mga pangunahing pamilya ay hindi alam ang pinagmulan ng dugo, ngunit sa pagkakataong ito, malalaman nila kung saan nanggaling ang dugo. Sa aming pamilya Yan, ito ay hindi tinatablan. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto sandali si Yan Jinyaw. Pagkatapos, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Ang pinakamahalagang bagay ay, hindi ko talaga gusto si Yan Ruozo." Mula nang malaman niya na si Yan Ruozo ay may makapangyarihang bloodline, si Yan Jinyaw ay nagkaroon ng matinding krisis sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa makatuwid, hiniling niyang mamatay na si Yan Ruozo. Iyan ang akma. Bahagyang tumango si Yan Sihay. "Sige, gagawin namin ang sinabi mo." Nakuha ng Jingdo Martial Arts Association ang pahintulot ng pamilya Yan at agad na sinimulan ang kanilang plano. Una silang naglabas ng mga imbitasyon sa iba't ibang aristokratikong pamilya, tulad ng pamilya Zhuang, pamilya Kong, pamilya Chu, at Yao Meng. Invited silang lahat. Bukod doon, ang Jingdo Martial Arts Association ay pampublikong naglabas ng isang pahayag sa forum. "Ipapakita namin sa publiko sa lahat kung paano kumukuha ng dugo, pati na rin ang pinagmulan ng dugo, sa Jingdo Martial Arts Academy." Tungkol naman sa mga nasa martial arts forum, hindi nila alam kung saan nanggaling ang tinatawag na dugo. Ngunit alam ng Jingdo Martial Arts Association na tiyak na alam ng lalaking nakasuot ng itim. Sa makatuwid, ang pahayag ay hindi kailangang masyadong detalyado. Sa oras na ito, pumunta na si Qin Yu sa Divine Alchemist Pavilion. Pinlano niyang manatili sa Divine Alchemist Pavilion para sa isang yugto ng panahon upang gumaling at gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Kasabay nito, hihiramin niya ang bodega ng Divine Alchemist Pavilion para linangin. Gayunpaman, kararating lang ni Qin Yu sa secret room nang makita niya ang balita sa Martial Arts Forum. Kaya ang sumisipsip ng dugo. Biglang nanlaki ang mga pupils ni Qin Yu at agad siyang tumayo. Kumunot ang noo ng Pavilion Master at nagtanong, "Ano ang problema?" Ibinigay ni Qin Yu ang telepono sa Pavilion Master at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ang mga bastard na ito. Hindi lang nila hinigop ang dugo ni Ruozo, ngunit gusto rin nilang makita ito ng lahat. Gusto nilang pahirapan si Ruozo. Ang Pavilion Master ay nagsabi sa malalim na boses, "Qin Yu, ito ay malamang na isang daya. Ang layunin ay akitin ka na iligtas siya." Sumulyap si Qin Yu sa Pavilion Master at sinabing, "Alam ko, ngunit kahit na, wala akong pagpipilian. Kung hindi ako pupunta, gagawin pa rin nila ang proyektong ito. Kung pupunta ako, baka mailigtas ko si Ruozo." Umiling ang Pavilion Master at sinabing, "Imposible iyan. Tiyak na gagawa sila ng perpektong plano." Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi, "Pavilion Master, kailangan ko nang umalis. Kapag hindi ako pumunta, talagang isakatuparan nila ang pangalawa at pangatlong round. Tiyak na patuloy nilang pahihirapan si Yan Ruozo hanggang sa lumitaw ako." Ibinuka ng Pavilion Master ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Oo, tama si Qin Yu. Napagtanto na ng Jingdo Martial Arts Association ang relasyon sa pagitan ng lalaking nakasuot ng itim at ni Yan Ruozo. Ito lang ang pay na magagamit nila para akitin ang lalaking nakaitim na damit. Sa makatuwid, kung hindi pumunta si Qin Yu sa pagkakataong ito, patuloy silang mag-iisip ng mga paraan para pahirapan si Yan Ruozo hanggang sa lumitaw si Qin Yu. Qin Yu, pag-isipan mong mabuti. Kung pupunta ka sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na hindi ka na makakabalik.
Hinawakan ng Pavilion Master ang braso ni Chinyu, at ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, Pavilion Master, wala talaga akong choice. Kung may pagpipilian ako, mas gugustuhin kong mamatay. At saka, baka hindi ako mamatay. Huminga ng malalim si Chinyu. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Alam ng Pavilion Master na hindi niya mapipigilan si Chinyu, kaya hindi na siya nagsalita pa. Pagkaalis ni Chinyu, bakas ng pag-aalala ang bumungad sa mukha ng Pavilion Master. Hindi ako papayag na mamatay siya ng ganito. Kumunat ang noo ng Pavilion Master. Pagkatapos, lumabas siya ng sikretong silid at sinabi sa katulong, maghanda ka ng kotse. Kailangan kong pumunta sa distrito ng militar ng Jingdo. Oo, Pavilion Master. Tuldok tuldok tuldok. Jingdo Martial Arts Academy. Pumiling si Koexi ng sandata ng Martial Saint mula sa mga nakatataas. Dala niya ang sandata ng Martial Saint at personal na sinamahan si Yan Ruozo. Sa loob ng bilangguan, 3 Black Gold Robe powerhouses ang nagtanggal ng tubo sa katawan ni Yan Ruozo at dinala siya sa isang kotse. Ang mukha ni Yan Ruozo ay sobrang mapatla at siya ay mukhang napakahina. Ano ang gusto mong gawin? Mahinang sabi ni Yan Ruozo. Ngumiti si Koexi at sinabi, Miss Yan, huwag kang mag-alala. Wala kaming gagawin sa'yo. Gusto lang naming magpalit ng pwesto para sa iyo. Bumilis ang sasakyan hanggang sa Jingdo Martial Arts Academy. Matagal nang inihanda ang mga bagong kagamitan sa plaza ng Jingdo Martial Arts Academy. Isang bilog na altar ang inilagay sa gitna ng parisukat. Ito ang lugar kung saan ipinakita sa publiko ang bloodline ni Yan Ruozo. Pagkarating sa Jingdo Martial Arts Academy, inutusan ni Koexi ang lahat na isabit si Yan Ruozo sa plaza. Ang ekspresyon ni Yan Ruozo ay sobrang hindi magandang tingnan. Bilang isang binibini mula sa isang prestihiyosong pamilya, natural na hindi niya matanggap ang pagbitay dito sa ganoong pampublikong lugar. Miss Yan, huwag kang mag-alala. Ang mga darating ngayon ay lahat ng iyong kakilala, nakangiting sabi ni Koexi. Kinagat ni Yan Ruozo ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, Koexi, kasuklam-suklam ka. Tumawa ng malakas si Koexi at hindi na masyadong inisip iyon. Tumingin siya kay Yan Ruozo, na nakasabit sa bilog na altar, at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. I have to say, Miss Yan is really a top-notch beauty. Oo naman. Bilang number 1 beauty sa Jingdo, she lives up to her reputation, nakangiting sabi ng katabi niyang katulong. Nakakalungkot na wala kang magandang taste sa mga lalaki, ngumuso si Koexi. Sa kabilang banda, nagmamadali si Chinyu patungo sa Martial Arts Academy. Kung wala ang bilangguan na iyon, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon ko para iligtas si Yan Ruozo. Malamig na sabi ni Chinyu. Kabanata 650, ang galit na Chinyu. Sa kailaliman ng bilangguan, imposibleng mailigtas ni Chinyu si Yan Ruozo. Bilang karagdagan, ang bilangguan ay ganap na gawa sa Black Goldstone at hindi maaaring sirain. Sa makatuwid, ito marahil ang pinakamagandang pagkakataon para kay Chinyu. Sa Jingdo Martial Arts Academy, si Yan Ruozo ay ibinitin sa bilog na altar. Isang tubo ang ipinasok sa kanyang katawan, at ang liwanag ay bumungad sa kanya. Tumayo si Koexi sa gitna ng plaza habang tahimik na naghihintay sa pagdating ng lalaking nakaitim na damit. Inayos niya ang pagdating ng ilang Black Gold Robe powerhouses, kabilang si Yan Gai. Upang mahuli ang lalaking nakasuot ng itim, gumasto si Koexi ng maraming pera. President Ko, nandito na sila. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng itim na ginto ang pumunta sa gilid ni Koexi at bumulong. Tumango si Koexi at sinabing, papasukin sila. Hindi nagtagal, sunod-sunod na pumasok sa venue ang mga young masters ng malalaking pamilya. Ang pinuno ay si Yan Jinyao. Pagkatapos maglakad sa plaza, nakita ng lahat si Yan Ruozo na nakabitin sa bilog na altar. Si Miss Yan ba yun? Hindi napigilan ni Zhuang Teng na mapasigaw. Paano nabitin si Miss Yan dito? Ang ekspresyon ni Yao Meng ay lalong hindi magandang tingnan. Noon pa man ay may mabuting pakikitungo siya kay Yan Ruozo.
Ngayong nakita niya ang kahabag-habag na kalagayan ni Yanrozo, imposibleng hindi siya magalit. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit binibitin si Miss Yan dito? Medyo malamig ang tono ni Chu Hidao habang nagtatanong. Hindi naramdaman ni Yan Jinyaw ang kahit katiting na kahihiyan. He smiled nonchalantly and said, "Lahat, huwag kayong magtaka. Ang lahat ng dugo ay nagmula kay Yanrozo. Sa madaling salita, nagmula sila sa pamilya Yan." Nang sabihin ang mga salitang ito, ang lahat ay namutla sa takot. Ang Jingdo Martial Arts Association ay umasa kay Yanrozo lamang upang aktwal na lumikha ng napakaraming powerhouse. Anong uri ng bloodline ang kailangan ni Yanrozo para maging napakalakas? Young Master Yan? Si Miss Yan? Kung tutuusin, miyembro ng pamilya Yan. Sa paggawa nito, hindi ba natatakot ang pamilya Yan na mapahiya ang sarili nila? Hindi pala kaibigan ang tono ni Yao Meng. Gayunpaman, walang pakialam si Yan Jinyaw. Ngumiti siya ng walang pag-aalinlangan at sinabing, si Yanrozo ay may pinakamataas na antas ng bloodline at hindi kailanman nag-cultivate. Kung iiwan lang natin siya ng ganito, hindi ba sayang? Pero, may gustong sabihin si Yao Meng, ngunit walang pakundangan na pinutol ni Yan Jinyaw. Tinulyapan niya si Yao Meng at walang pakialam na sinabi, bakit? Hindi ba gusto ni Miss Yao ang bloodline na ito? O mayroon bang sino man sa inyo na handang talikuran ang bloodline na ito? Sandaling tumahimik ang lahat. Ang lakas ng bloodline na ito ay makikita sa mata. Walang handang talikuran ang gayong tukso. Dahil walang gustong sumuko, hindi na kailangang magsabi pa, walang pakialam na sabi ni Yan Jinyaw. Oh, tama. Tandaan, ito ang bloodline ng pamilya Yan. Ang kontrol ay nasa kamay ng pamilya Yan, sinadya ni Yan Jinyaw. Ang kanyang layunin ay natural na gawing pabor ang lahat sa pamilya Yan. Sige, umupo ka muna. Lumakad si Yan Jinyaw sa gitna ng plaza at umupo. Nakatingin sa maputlang mukha na si Yanrozo, lahat ay nagbuntong hininga. Hindi ko talaga akalain na si Miss Yan ay magdaranas ng ganoong kahirapan pagkatapos ng kamatayan ni Old Mr. Yan, na pabuntong hininga si Zhuang Teng. Oo, noong nabubuhay pa si Old Mr. Yan, sino sa Jingdo ang nang-ahas na buhatin si Miss Yan? Noon, ang pamilya ng Sun ay nagnanais kay Miss Yan, at ang buong pamilya ng Sun ay nawala sa Jingdo. Si Chu Heng, na nasa gilid, ay medyo awkward na nagsabi, "To be honest, noon, may alitan kami ni Miss Yan, at kalaunan." Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tila nahihirapang magsalita si Chu Heng. Natahimik siya saglit, saka ngumiti ng mapait. Paglaon, nagdala ang aking ama ng isang mapagbigay na regalo at pumunta sa pamilya Yan upang humingi ng tawad. Noon lang niya nakuha ang kapatawaran ni Old Mr. Yan. Masiglang nag-uusap ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa kasalukuyang sitwasyon ni Yanrozo. Si Yao Meng lang ang nanatiling tahimik. Nakatingin ang kanyang mga mata sa direksyon ni Yanrozo, at may salungat na tingin sa kanyang mga mata. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, dumating si Yao Meng sa harap ni Yanrozo. Rozo. Medyo malungkot si Yao Meng. Pinuksan ni Yanrozo ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Yao Meng, dali-dali niyang sinabi, "Yao Meng, kumusta si Qin Yu?" Sinabi ni Ko Exi na siya. Ang tanong na ito ay naging mahirap para kay Yao Meng na sumagot saglit. Ngayon na ang pagkamatay ni Qin Yu ay naging isang matatag na katotohanan, kahit na hindi payag si Yao Meng na aminin ito, wala itong mababago. Pilasan mo at sabihin mo sa akin. Sabik na sabi ni Yanrozo. Ang mabait na si Yao Meng ay sumalungat. Sa huli, ngumiti siya at sinabing, okay lang si Qin Yu. Nagsinungaling si Ko Exi sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yanrozo. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha. Rozo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tumangala si Yao Meng kay Yanrozo at bumantong hininga. Magsasalita pa sana si Yanrozo nang lumakad si Ko Exi mula sa gilid. Miss Yao? Mangyaring bumalik sa iyong upuan, nakangiting sabi ni Ko Exi. Kumunat ang noo ni Yao Meng. Tumangala siya kay Yanrozo at hindi maiwasang malungkot. Pakiusap bumalik ka, utos muli ni Ko Exi.
Walang pagpipilian si Yao Ming kundi ang umatras sa gilid. Hindi nagtagal, dumating si Han Wei sa pinangyarihan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na siya sapat na malakas upang umupo kasama ang mga batang Panginoon ng iba't ibang mga aristokratikong pamilya. Gayunpaman, natagpuan ni Han Ming si Kuexi at nakahanap ng paraan para sa kanya. Tumingin si Han Wei kay Yan Rozo, na nakabitin sa bilog na altar, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagngangalit siya at sinabing, karapat-dapat ka. Pitik. Kung ako ang pinakasalan mo noon, hindi mo ito makakaharap. Deserve mo ito. Sa sandaling ito, biglang naglakad si Kuexi papunta sa bilog na altar at sa gilid ni Yan Rozo. Sinabi niya nang walang pakialam, dahil lahat ay narito, magsimula tayo. Lahat ng dugo ay nagmula kay Yan Rozo, at ang kanyang dugo ay gagamitin para sa kapakanan ng lahat. Hinawakan ni Kuexi ang ilaw sa kanyang palad, na para bang i-activate niya ang ilang spell. Ngayon, ang Jingdo Martial Arts Association ay magpapakita sa lahat kung paano sipsipin ang dugong ito, nakangiting sabi ni Kuexi. Sa sumunod na segundo, marahang iwinagayway ni Kuexi ang kanyang palad, at agad na dumapo ang liwanag sa katawan ni Yan Rozo. Sa isang iglap, nagsimulang kumilos ang tubo na nakakabit sa katawan ni Yan Rozo. May mga bakas ng dugo na umagos palabas sa katawan ni Yan Rozo. Ang mukha ni Yan Rozo ay agad na naging lubhang mapatla, at ang kanyang ekspresyon ay may bahid ng dalamhati. Rozo. Nang makita ito, walang kamalay-malay na tumayo si Yao Ming. Ang iba pang mga aristokratikong miyembro ng pamilya ay may mga pangit na ekspresyon. Hindi nila akalain na magiging ganito kalupit ang Jingdo Martial Arts Association. Habang umaagos ang mga bakas ng dugo mula sa tubo, lalong namutla ang mukha ni Yan Rozo. Kuexi? F-sick ka. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Pagkatapos, isang itim na figure ang sumugod.